Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na simbang gabi. Ang ating ebanghelyo ay pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating ebanghelyo na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tatlong katangian ng paglilingkod. Isang natatanging diwa ang iniaral sa visitasyon. Isang paglilingkod na nakaugat sa kanilang malalim na pananampalataya. Ang paglilingkod at pananampalataya ay hindi kailanman maaaring paghiwalayin. Unang bahagi. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudiya. Mga kapatid, ang paglilingkod ay kusang loob. Automatic, hindi itinutulak, hindi pinipilit. Spirit of voluntarism. Voluntas, I will, I am not forced to do. I do it on my own. Si Maria ay hindi sinabihan ng anghel na pumunta kay Elizabeth at maglingkod. Kusang loob niya ito. Ginawa ito ni Maria bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos sa biyayang tinanggap. Halimbawa mga kapatid, pagpapasalamat at pagtanaw natin ng utang na loob sa ating mga magulang. May utang na loob ba tayo sa ating mga magulang? Sa ating panahon, wala. Ang mga kabataan ngayon o mga anak na yon, kapag may magandang trabaho, malaking sweldo, feeling bida. Walang utang na loob sa mga magulang. So, ibig sabihin, kung walang utang na loob sa magulang, no love and gratefulness to God. Maraming mga sakripisyo. Parents have done so much in their life for the good of the children, and sometimes
the children do not see those sacrifices. So my dear brothers and sisters, true service is truly being grateful for. Utang na loob. Ibinalit ni Maria ang biyayang natanggap niya sa Diyos sa paglilingkod sa ibang tao, tulad ng sa kanyang pinsang si Elizabeth. Pass on the graces received from God through service to others. Ikalawa, binati ni Maria si Elizabeth. Sinabi naman ni Elizabeth kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Mga kapatid, ang paglilingkod ay pagpapahayag at pag-uusap tungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ito ang ginawa ni Maria at Elizabeth sa kanilang pagtatagpo. Nagbatian, nagkwentuhan, at nagpalitan ng pagpupuri, ngunit tungkol sa Diyos. Ito ang kulang sa ating paglilingkod at pananampalataya. Hindi natin pinagkukwentuhan ang tungkol sa Diyos at mga karanasan natin sa buhay tungkol sa Kanya. Kasi boring. Pero mas masarap pagkwentuhan ang buhay-buhay ng iba. Masarap magchismis. Siguro po, ang lahat ng mga lingkod simbahan, when you come together, kung ang pag-usapan ay tungkol sa kabutihan ng Diyos, how beautiful will be our community. Pero madalas, ang ating focus ay kahinaan ng iba, pagkakamali ng iba, hindi magandang katangian, hindi what the good has been done by the person. Ikatlo, ang bati ni Maria at ni Elizabeth. Ang paglilingkod ay pagkilala sa pagpapala ng Diyos sa ibang tao. Elizabeth to Mary. Pagiging pagpapala tayo ng Diyos para sa iba. Mary to Elizabeth. Kinilala ni Elizabeth ang biyaya ng Diyos kay Maria bilang ina ng Panginoon. Ang biyaya naman natanggap ni Maria ay ginawa niyang pagpapala kay Elizabeth sa paglilingkod sa kanya ng 3 buwan. Mga kapatid, ganun din sana tayo. Huwag kainggitan ang biyaya ng Diyos sa iba. Sa halip ay makigalang tayo sa kanila. Tayo ba ay masaya kapag nakikita natin ang tagumpay ng iba? Masaya ba tayo? Sometimes our conflict is because of our inggit. Huwag tayong maging madamot at mayabang sa natanggap na biyaya. Sa halip gamitin natin ito upang maging pagpapala tayo ng Diyos sa iba. We are blessed that we become blessings to others. And this is what 3 characteristics of true service. Ang paglilingkod ay kusang loob, hindi pinipilit. Ang paglilingkod
ay pagpapahayag at pag-uusap tungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. I serve not to be blessed, but I serve because I am already blessed. And therefore, I speak of God's goodness to others. At ikatlo, ang paglilingkod ay acknowledging the goodness of others. Mga kapatid, ang Eucharistia ay ang paglilingkod ni Jesus. Kusang loob, ipinahayag ang lahat ng sinabi ng Ama at naging pagpapala siya sa atin. Amen.